tungkol din sa Biblia ito. Opo. Ano yung nasusulat sa Biblia sa John 3:16? Na sinabi niya, "For God so loved the world, but He gave His only begotten Son, but whosoever believe in Him should not perish, but will have everlasting life." So, ibig sabihin, kung gano'n tayo kamahal ng Panginoon at binigay niya ang kanyang bugtong na anak. At sino ba tinutukoy niyang bugtong na anak? At pangalawang katanungan, sa anong verse kayo? Ano pa? Sa Mateo, Sige, banggitin mo na lang kung ano, sige. kahit wala ng ano, bersikulo. Sinabi ni Jesus na ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Okay. Walang sino man makaparoroon sa Ama maliban sa akin. So ang ibig sabihin, si Jesus ang daan. Hindi yung ibang reliyon o ano pa man. Tama po ba ako? At pwedeng pakisagot. Ilang po. Regalo, bigyan niyo ng regalo si brother. Okay. Ang tanong po dito ay, sige brother, kunin mo, dami dito. Tinatapon na niya kung di na maubos. Oo, pag dalawang tanong, wala nang dagdag. Unang tanong lang at pang 10 tanong, isang regalo rin. Ang tanong po dito mga ka-brother, nga si Jesucristo ay anak ng Diyos. Okay, bago intindihin natin ano ba? Anong anak ng Diyos? Literal or allegoric or sabi natin metaphor? Literal ba ito? Nga si Jesucristo ay anak ng Diyos? Literal po ba? Sabi natin spiritual. Sabihin na spiritual. Kung spiritual pala, lahat tayo ay anak ng Diyos. Dahil sabi rin ni Jesucristo, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God." At kung titingnan natin, kung babasahin natin about the genealogy of Jesus Christ, ang lahat ng mga apo ni Jesucristo, apuhan ni Jesucristo, lolo ni Jesucristo, Adam, gaya ni Jacob, ni Abraham, they are all children of God also. Okay? Si Jesucristo, kung sabihin natin na spiritual, aywan ko kung mayroong sang-ayon dito nga Kristiyano nga spiritual. Ikaw, pastor, sir, maniwala ka nga si Jesucristo spiritual na anak ng Diyos or literal? Literal. Yung ikaw ay dati pang Kristiyano, literal yung pagkaintindi nyo or spiritual? Spiritual. Okay. So, anong ibig sabihin ng spiritual? Na sa espiritu. Okay, sa espiritu. Una, sa Muslim, ang espiritu po ay hindi manganganap. Yung kasabihan ng spiritual, mali din yun sa Islam. Dahil sa spiritual, ang ibig sabihin ng espiritu, ay ang espiritu, sino sila? Yung mga hindi nakikita. Okay? At sa katuruan ng Kristiyano, ang espiritu, isa sa persona ng Diyos. Okay? Si Anghel Gabriel, espiritu din siya. Si Anghel Gabriel, tinawag din siya na espiritu dahil hindi siya nakikita. So sa katuruan ng Christianity, ang hindi nakikita ay espiritu. Maraming hindi nakikita sa paniniwala ng Christianity. Aswang. Kung minsan, tianak. Agta. Pero baka mag-anak yung agta do. Agdan, sigbin, nakikita yon. Pero sa Kristiyano, maraming hindi nakikita. So pag sinabi nating hindi nakikita ay espiritu, pati yung feeling mo, yung feeling ba? Ano bang feeling sa Tagalog? Damdamin ay hindi nakikita. Espiritu din yun. Damdamin. Yung sakit. Yun ba? Kasama din yun, yung sakit. O depende sa sakit, yun lang bumukol dyan. Pero yung sakit, hindi mo makikita. Naramdaman mo, nakita mo yung bukol or nataga, nakita mo dyan, pero ang sakit na saan, hindi mo nakikita. Para gaya ng kuryente. Kahit ang kuryente rin, nakikita natin ang wire. Pero yung kuryente ay hindi mo makikita. That's why may maraming namatay dahil nahawakan nila ang wire. May kuryente pala. Dahil hindi nakikita ang kuryente. Ngayon, advanced na tayo ngayon, radiation. Hindi din makikita ang radiation.
Ito ngayon, maraming mga numero na dumating sa ating mga itong mga radio wave na hindi nakikita sa ating mata. Marami, there are millions of radio wave ngayon na nandito sa ating paligid lamang. Ha? Iba naman din yung sinabi ng microwave, ha? Microwave, lutuan. Pero sabihin natin, yung mga radio wave, yung mga connection sa yung bang mga wireless, yung connection yan, hindi natin nakikita. Ha? So, ang punto dito, na ang tinatawag na espiritu, sa Islam ay hindi po applicable. Kung ang espiritu po ay bigyan natin ng kahulugan na espiritu. Una, hindi natin nakikita. Paano natin mabigyan ng kahulugan, interpretasyon, ang bagay na hindi nakikita? Okay? Pero kung sasabihin natin si Jesucristo ay anak ni Maria, maniniwala po kami na siya ay anak ni Maria. Na isinilang po si Jesucristo na walang lalaki, may babae lamang. Sabi nila, si Jesucristo ay anak talaga ng Diyos dahil wala siyang tatay na tao. Nagbuntis kasi si Maria. Ayon sa Quran, kung babasahin natin sa Quran, sa Suratul Maryam, na ang anghel ay lumapit kay Maria. At sabi ni Maria, huwag kang lalapit sa akin. Dahil ako isang babae na ganito, ganyan, hindi siya maruming babae. Sabi ng anghel, si Gabriel, huwag kang matakot, ako ay isang anghel. Ako po'y pumarito at magdala ng magandang balita sa inyo na ikaw po'y magkakaroon ng isang lalaking anak. Si Maria ay sumagot, paano po ako magkakaroon ng lalaking anak? Wala namang taong, no man had touched me. Walang taong makagalaw sa akin. Sabi ng anghel, ang Panginoong Diyos, si Allah, magsabi lamang, kun fayakun. Malikha at malikha. Lumayo si Anghel Gabriel, sa madaling istorya, nagbuntis po si Maria. Okay? Nang ibig sabihin, sa salita ng Diyos, nalikha po si Jesucristo, itong salita ng Diyos ay nagdaan po kay Anghel Gabriel at sinabi po ni Gabriel, kun fayakun, nagbuntis po. Diyos kasi, sa Word of God, Jesus was created by the Word of God. It's true. By the Word of God, Jesus was created. Tama din yun. Yung sinabi sa Juan 1.1 nga si Jesucristo ay salita ng Diyos. At sa Juan 1.14, ang salita ng Diyos ay naging tao. Tama yun. Tama. Diyos kaagad. Dahil sa salita ng Diyos, nalikha ay Diyos. Paano ngayon ang mga bituin? Ang mga bituin ay nalikha sa salita ng Diyos. Ang karagatan, ang kabundukan, ay nalikha ito sa salita ng Diyos. Sila ba ay mga Diyos? Hindi. Sa Islam, anumang mga nilikha ng Diyos ay mga nilikha. Iba yun ang Diyos. Dahil pag sabi natin Diyos, tagapaglikha. Ganito. Sabi nila, imposible kasi. Si Maria ay nagbuntis. Ganito. Sino ang nanay ni Jesus? Si Maria. Si Adan. Punta tayo kay Adan. Sabi ng Allah sa Quran na ang paglikha niya kay Jesus, gaya ng paglikha ni Adan. Nga nagsabi lang ang Panginoon, kun fayakun. Punta tayo kay Adan. Si Adan, sino ang kanyang tatay? Wala. Sino ang nanay ni Adan? Wala rin. Kung sasambahin ko si Kristo dahil wala siyang tatay, masambahin ko si Adan. Bakit? Si Adan walang tatay, walang nanay. Si Iba. Sino ang nanay ni Iba? Wala rin. Saan galing si Iba? Sa lalaki. Sa tadyang. Sa tadyang ng lalaki. Kung sasambahin ko si Jesus dahil sa kanyang hibalang pagkasilang, sasambahin ko si Iba dahil yung pagkasilang ni Iba ay galing sa tadyang ng lalaki. So ang Diyos ay may apat siya sa Islam, mga katuruan. May apat klaseng taong pagalikha. Isang tao na walang tatay at walang nanay mula sa alikabok. At tao, babae, tao din yun. Kahit babae, tao rin. Ay isang babae na nagmula sa lalaki. Okay? At mayroong bata, tao nga nagmula sa babae nga si Jesus. At tayo, mula sa babae at sa lalaki. 4 kinds of creation of human being God created. If we worship one of them, then I should worship Adam. Because the miracle of Adam's birth is more greater than the birth of Jesus Christ.
So sa amin, si Kristo ay anak ni Maria. Siya ay hindi siya anak ng Diyos dahil ang Diyos ay hindi lalaki at hindi rin babae. At sinabi ng Diyos sa suratul Ikhlas, sabi ng Allah, Qul huwallahu ahad, magsabi ka na ang Allah ay magsabi ka nga si Allah ay isa lamang, ahad, lam yalid, hindi nanganak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, na ang Allah ay walang simulan, walang katapusan. Allahus samad, lam yalid, at hindi siya nanganak, walam yulad, at hindi siya ipinanganak, walam yakul lahu kufuwan ahad, walang sama sa kanya, walang nakapareho. He is the only and absolute one, ahad. So yun po ang aming sagot sa imong katanungan na si Kristo po ay anak ng Diyos. Kung sabihin natin, si David anak din ng Diyos, si Ephraim, sila Nicole, maraming anak ng Diyos kung Biblia ang ating babasahin.